Malakas talaga ang kapit ng mga South Korean defense companies pagdating sa modernization program ng ating hukbong sandatahan matapos halos karamihan sa mga proyekto ay kanilang napanalunan na sa suma total ay nagkakahalaga ng lagpas 100 bilyong piso. Kabilang na nga dito ang mga bagong warships ng Philippine Navy tulad ng mga Rizal-class frigate na kung saan nagkakahalaga ng nasa 18 billion pesos kasama na ang mga armas nito, ang ating mga Miguel Malvar-class guided missile frigates na kung saan nagkakahalaga naman ng nasa 28 billion pesos at kasalukuyang pinakamalakas na warship ng bansa, at ang nasa 6 na Raha Sulaiman-class offshore patrol vessels na nagkakahalaga ng nasa 30 billion pesos. Sila din ang napili ng Philippine Army para mag-supply ng mga bagong anti-tank guided missile na kung tawagin ay 81K Raybolt at inaasahang mag-order pa ng mas maraming units ang bansa na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso kung sakaling makapasa sa Army ang naturang anti-tank guided missile system. Dagdagan pa ito ng kamakailan lang na order ng Philippine Air Force na nasa 12 units ng bagong FA-50 Block 70 na pinaka-advanced na variant ng FA-50 light combat aircraft at para na rin itong totoong fighter jet dahil sa dami ng nilagay na upgrade sa aircraft na ito. Nagkakahalaga ito ng nasa 40 billion pesos at kasalukuyang pinakamagastos na proyekto na napirmahan sa ilalim ng AFP Modernization Program, kaya makikitang pinaprioritize talaga ng Department of National Defense ang mga proyekto na kung saan kasali ang South Korean defense companies. Pagdating naman sa fighter jet project ng Philippine Air Force, alam nating nakakadismaya talaga ang napakagabing delay na sa proyekto na kahit sinabi na ng Max Defense na mayroon ng budget ang ating bansa para bumili ng nasa 12 JAS 39 Gripen ay hindi pa rin tinuloy ng DND ang pagbili sa mga bagong fighter aircraft. Kahit gaano nakatindi ang mga offer ng ibang bansa, tulad na lang ng F-16 Vipers ng Estados Unidos, na kung saan sinama na sa offer ang paggawa ng manufacturing facility dito sa Pinas para sa paggawa ng mga components nito. Kapareho din ito ang inoffer para sa Eurofighter Typhoon ng Europa, na kung saan magtatayo din sila ng manufacturing facility, samantalang ang Sweden naman na nag-offer ng JAS 39 Gripen ay nagpahayag na handa nilang pondohan ang pagbili ng fighter jets ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin talaga napipirmahan ang kontrata, kaya may mga bali-balitang lumabas na ang gusto talaga at hinihintay na bilhin ng ating Air Force ay ang offer na KF-21 Boramae ng South Korea na isa na nga sa mga huling inoffer sa proyekto. Nagumpisan ang mass production ng KF-21 at sinasabing gagamitin na ng South Korea ang mga ito sa susunod na taon at uumpisahan na rin ang KF-21 Block 2 na gusto ding bilhin ng Philippine Air Force dahil isa itong multi-role fighter, samantalang ang kasalukuyang mga KF-21 ay mga air superiority fighter lamang. Mas advanced ang mga KF-21 Block 2 dahil kaya na nitong magdala ng air-to-ground missiles pati na rin mga bomba at inaasahang mas malakas na rin ang stealth capability dahil dinidevelop ang mga ito upang magdala ng missile sa loob mismo ng aircraft tulad na lang ng mga F-35 stealth fighters. Ang isa pang nagpaganda din talaga sa KF-21 ay ang napakababang presyo nito dahil nitong nakaraang taon ay inoffer ng South Korea ang nasa 10 KF-21 sa Pilipinas sa halagang nasa 62 billion pesos lamang. Kung tutuusin ay kayang-kaya na ito ng ating bansa at napakagandang investment din ng KF-21 dahil isa itong 4.5 generation na klase ng aircraft dahil na rin sa taglay nitong stealth capabilities at may taglay din itong teknolohiya mula sa F-35 stealth fighters. Bumisita din itong linggo lamang ang isang mataas na opisyalis ng South Korea upang udyukin ang ating bansa na suportahan palalo ang kanilang mga defense companies at mag-acquire din ng mas marami pang Korean defense equipment ang ating bansa
at inaasahang kasama na dito ang KF-21 aircraft. Hindi pa man proven talaga na aircraft ng KF-21, marami na ring ibang bansa ang interesado na bilhin ito na nagpapakita na malaki ang potensyal ng naturang fighter aircraft at umaasa din tayo na mabibili ito ng Pilipinas. Malaki din talaga ang tsansa na manalo nito sa proyekto dahil na rin sa malakas din talaga ang hatak ng South Korea pagdating sa mga proyekto ng AFP Modernization Program, at kapag South Korean Defense Company ang inaasahang mananalo, ay mayroon kaagad na budget ang ating gobyerno dito. At sa dami na rin ng in-order at orderin pa ng Pilipinas, umaasa tayong dadating na rin ang mga sinasabing freebies tulad na lang ng karagdagang mga Puhang class corvette dahil matagal na rin ito na dapat sanay na i-transfer na rin sa Philippine Navy at noong 2021 pa nagsagawa ng inspeksyon ng ating bansa.